Napansin ni Xiangming ang kanyang pagkailang at mahina siyang nagsalita. Sinabi niyang mukhang hindi bagay kay Lu Fan ang buhay ng isang celebrity at tinanong kung gusto ba niyang ihatid siya pabalik sa akademya. Agad tinanggap ni Lu Fan ang alok na yun na parang isang lifeline. Hiniling niya kay Vice Principal Xiao na itigil na ang pang-aasar at ilabas siya kaagad mula sa lugar. Makalipas ang 30 minuto, nakarating si Lu Fan sa Long Academy. Pagdating niya sa gate ng akademya ay malalim siyang huminga at naramdaman ang kapayapaan. Napuno ng pamilyar na hangin ng campus ang kanyang baga at nagbigay yun sa kanya ng ginhawa. Tumawa si Xiangming at sinabi na dapat na siyang masanay dahil ang ganitong kasikatan ay maaaring tumagal ng kalahating buwan. Pinayuhan niya si Lu Fan na magpahinga muna at huwag pumasok sa klase sa loob ng ilang araw. Ipinaliwanag din ni Xiangming na kapag handa na ang Death Sandsea Gate, siya mismo ang tatawag kay Lu Fan. Habang naglalakad sila ay may isang pamilyar na anino na lumitaw sa kanilang harapan. May isang boses na tumawag kay Lu Fan. Agad na lumiwanag ang mukha ni Lu Fan nang makilala niya ang tinig ng kanyang titahan. Sa paligid ay may mga banner na hawak ng welcome committee na may nakasulat na pagbati para sa pagbabalik ng kampyon na si Lu Fan. Masayang sinalubong si Lu Fan ng mga tao at tinawag siyang number 1. Napuno ng luha ang mga mata ni Tita Han habang muli niyang tinatawag ang pangalan ni Lu Fan. Nagulat si Lu Fan sa malaking paghahanda at tinanong kung sila ba ang gumawa ng lahat ng yun. Nagpahayag si Tita Han ng matinding pag-aalala. Sinabi niyang araw-araw niyang pinapanood ang livestream ng laban at alam niyang kalahati ng mundo ang gustong pumatay kay Lu Fan. Ngumiti ng malumanay si Lu Fan at pinakalma ang kanyang tita. Ipinakita niya na maayos siyang nakabalik at wala siyang anumang pinsala. Sa sandaling yun ay naramdaman ni Lu Fan na unti-unting nawawala ang tensyon sa kanyang katawan dahil sa malasakit ng kanyang pamilya. Napagtanto niya na maaari na niyang ibaba ang kanyang bantay dahil sa wakas ay nakauwi na siya. Matapos magpaalam kay Vice Principal Xiao, bumalik si Lu Fan sa tahanan ng kanyang pamilya. Nang mawala na ang Vice Principal, bumalik sa normal ang buhay ni Lu Fan. Ginugol niya ang oras sa pagkain, pagtulog, pag-aalaga at pag-groom ng kanyang mga dragon pet, at pakikisama sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa isang handaan na tila akma para sa isang hari, nagtanong si Jian kung bakit masyadong nahuli ang pagdating ni Lu Fan kumpara sa schedule ng paaralan. Ipinaliwanag ni Lu Fan na wala namang espesyal na nangyari at nakilala lamang niya ang isang kaibigan mula sa Snow Nation kaya nagkaroon sila ng inuman. Nagbiro si Tita Han at sinabi na tila natututo na si Lu Fan ng masasamang bisyo dahil umiinom na siya. Tumawa si Chin Chu at sinabi na masyadong nag-aalala si Tita Han. Sumali sa usapan si Xian at ipinaliwanag na ang mga tao mula sa Snow Nation ay umiinom na parang isang combat sport. Napuno ng tawanan ng buong lugar habang umaalingasaw ang masarap na pagkain na niluto ng kanyang tita. Sa gitna ng masayang atmosfera ay naramdaman ni Lu Fan ang malalim na kapayapaan at nawala ang lahat ng pagod mula sa kanyang paglalakbay. Gayunpaman, napatingin siya sa malayo at napaisip kung kumusta na ang kanyang senior sister at kung alam ba nito na siya ang nagwagi sa unang pwesto. Dumating ang gabi sa lungsod. Sa VIP lounge ng Golden Mansion sa Tai Chi Kingdom, may nagtanong kung sigurado ba sila sa impormasyong kanilang natanggap. Tumango ang kausap at ipinahayag na 100% silang sigurado dahil kinumpirma ng kanilang mga especially iya sa Golden Jade Airport na si Lu Fan ay patungo sa Death Sandsea. Sa kabilang panig ay nakaupo si Seiyan na may madilim na ekspresyon sa mukha. Ipinaliwanag ni Seiyan na ang Death Sandsea sa Godbone Forest ay nasa kanilang teritoryo. Inihayag din niya na ipinadala na niya ang God Core Legion at ang Green God Core Legion upang maghintay doon. Nagulat si Zone at sinabi na 2 sa 3 pinakamalakas na legion ng Tai Chi Kingdom ang ipinadala, na tila sobra na para sa isang target. Sumagot si Seiyan ng may galit at sinabi na walang bagay na tinatawag na sobra. Biglang lumabas ang isang tentacle na pumilibot sa leeg ni Zone at inangat siya sa hangin. Nakiusap si Zone para sa awa at nangakong susunod sa utos. Ibinalibag siya ni Seiyan sa sahig at ipinahayag na upang ipaghiganti ang kanyang anak ay kaya niyang sunugin ang buong mundo. Idinagdag pa niya na ang paggamit ng buong lakas ng isang bansa ay pinakamaliit na bagay na maaari niyang gawin. Hindi na nang ahas magsalita si Zone. Naglabas si Seiyan ng huling utos habang lumalalim ang dilim sa kanyang mukha.
Iniutos niya na ang Legion sa Secret Realm ang magsagawa ng extermination at gusto niyang magsanib puwersa ang 4 na National Guardian Heroes upang durugin si Lu Fan. Kinabukasan, sumikat ang araw sa entrada ng Death Sand Sea Dungeon sa loob ng Divine Bone Forest, ang delikadong hangganan sa pagitan ng Dragon Nation at Tai Chi Kingdom. Sa loob ng kagubatan ay nagbabantay ang mga sundalo at nagtatayo ng mga depensa sa paligid. Biglang kumislap ang Dimensional Gate at isa-isang lumabas ang mga challenger mula sa alon ng enerhiya. Masayang tumawa si Xian habang kumikislap ang kanyang mga mata sa excitement. Hindi siya makapaniwala na darating ang araw na siya ang magiging isa sa mga unang challenger sa isang national-level dungeon. Sumang-ayon si Qin Chu, ngunit agad niyang ipinaalala ang katotohanan na kung hindi sila kaklase ni Lu Fan, wala silang kahit kaunting pagkakataon na makapasok sa ganitong level ng world. Samantala, ibang bagay ang iniisip ni Tita Han. Iniisip niya kung may makikita bang kakaibang sangkap sa lugar na yun na maaaring gamitin sa isang napakasarap na handaan. Si Lu Fan naman ay puno ng pananabik. Iniisip niya na sa wakas ay makikita na niya ang kanyang ikalimang dragon. Napunta ang kanyang tingin sa isang tolda na may bandila ng Tai Chi Kingdom. Napakunot ang noo ni Lu Fan at nagtaka kung bakit naroon ang mga tao ng Tai Chi Kingdom. May isang pamilyar na boses ang sumagot sa kanyang hindi pa naitatanong na tanong mula sa likuran. Ipinaliwanag ng boses na mula nang simulan ang pagtatayo ng teleportation circle, naglalagay na ng mga tao ang Tai Chi Kingdom sa border. Sinabi rin na maliit lamang ang detachment at wala namang dapat ikabahala. Biglang lumitaw si Guhan at agad siyang binati ng magalang ni Ching bilang kanilang propesor. Nagulat si Xiaman nang makita siya. Nagtaka rin si Lu Fan kung bakit naroon si Miss Gu. Napansin ni Guhan ang kanilang pag-aalala kaya marahan niyang tinapak ang balikat ni Lu Fan upang pakalmeyin siya. Ipinaliwanag ni Guhan na nagpadala ang akademya ng backup dahil nag-aalala sila na maaaring magkaroon ng komplikasyon. Idinagdag niya na kung may anumang problema ay agad lamang siyang puntahan dahil siya ang sasalo sa kanila. Napangiti si Lu Fan nang malaman na naroon siya upang protektahan siya. Lumapit si Tita Han at nagpasalamat kay Guhan sa pag-aalaga kay Lu Fan. Habang pinapanood ni Xian ang pag-aalaga ni Guhan kay Lu Fan, napuno ng inggit ang kanyang mga mata. Naisip niya na tila espesyal na pribilehiyo yun para sa mga top students. Mahinang bamulong si Qin Chu at pinayuhan siyang hinaan ang boses. Nagbago ang tono ni Guhan at naging seryoso habang iniutos niya na sumunod ang lahat sa kanya. Inihatid niya ang grupo papunta sa umiikot na vortex ng Dimensional Gate ng dungeon. Bago sila tuluyang maghiwalay, tumingin si Guhan kay Lu Fan na parang may alam na lihim. Ipinaalala niya na oras na upang tamasahin ni Lu Fan ang kanyang mga gantimpala. Tinanggap ni Lu Fan ang kanyang kabutihan at tumango bilang pasasalamat. Nagbago ang tanawin at napunta sila sa mapanglo na Death Sand Sea. Nanigas si Lu Fan nang makita niya ang isang kalansay na mahigpit na humahawak sa espada habang naglalabas ng purong enerhiya ng kamatayan. Agad niyang naunawaan na isang mapanganib na tagapagbantay ang nasa harapan nila. Nabatid niya na ang halimaw na yun ay isang Tier Ants Retainer Skull na isang level 65 elite monster. Naalala rin niya ang kakayahan nitong Netherbone swinging. Naunawaan niya na ang dambuhalang espadang hawak nito ay kayang magpakawala ng death energy na nagdudulot ng physical damage na katumbas ng 150% ng attack power nito, kasabay pa ng matinding corrosion effect. Naisip din niya na higit sa 10,260 experience points ang katumbas ng halimaw na yun. Nagpakita ng kumpiyansang ngiti si Xian habang tinitingnan ang kalaban. Nagpasya si Lu Fan na siya muna ang umatras at ipaubaya sa iba ang laban kontra sa naglalakad na kalansay. Tiningnan siya ni Lu Fan nang may tunay na pag-aalala. Nagpakita naman ng matibay na loob si Xian at ipinakitang hindi siya nagdadalawang isip. Ipinahiwatig niya na hindi lamang si Lu Fan ang lumalakas sa nakalipas na 2 buwan. Sumang-ayon si Qin Chu at pinatutuhanang kaya na rin nilang lumaban. Agad na sumugod si Xian at pinakawalan ang paborito niyang skill na Hydro Splitter. Naglabasan mula sa kanyang espada ang 4 na tanikala ng tubig at sabay-sabay na kumapit sa target. Patuloy na nagdulot ang skill ng water damage habang pinapabagal ang galaw at attack speed ng halimaw sa loob ng 8 mabibigat na segundo. Nakita ni Jiang ang pagkakataon at bigla siyang nawala sa paningin.
Makalipas ang isang kisap mata ay lumitaw siya sa likuran ng halimaw. Agad niyang pinakawalan ang Frostwater Sword Art. Ang Frostwater Sword ay isang level 14 perfect grade weapon na eksklusibo lamang sa Sword Master class. Na-activate ang espesyal nitong effect na Ice Lance. Nagdulot iyon ng frost damage at lalo pang nagpababa ng movement speed ng kalaban ng karagdagang 30%. Kasabay nito ay nagsimulang mag-chant si Chinchu para sa Starfall Annihilation. Isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang sumabog at rumagasa patungo sa halimaw na tila isang hatol mula sa kalangitan. Pinakawalan ng Starfall Annihilation ang Holy Light at nagdulot ito ng napakalaking magic damage sa malawak na saklaw. Idinagdag pa ng Holy Burn Effect ang tuloy-tuloy na light damage at binawasan ang magic resistance ng target ng 20% sa loob ng 6 na segundo. Nasaksihan ni Lu Fan ang halos perpektong koordinasyon ng kanyang mga kasama. Hindi niya napigilan ang paghanga sa ipinakita nilang teamwork. Ipinaliwanag ni Wan na yun ang dahilan kung bakit sila nagsumikap ng husto. Nabatid niya na alam nilang palaki ng palaki ang agwat nila kay Lu Fan. Dahil dito ay ayaw nilang manatiling pabigat lamang sa kanya. Iyon ang dahilan kaya walang tigil silang nag-grind sa loob ng 2 buwan. Ipinakita ni Xian ang kanyang pagmamalaki habang inilalabas ang dibdib. Ramdam niya na halos walang sabit ang kanilang koordinasyon. Nagpahayag naman si Jingying ng buong katatagan na kaya na nilang lumaban sa tabi ni Lu Fan. Pinanindigan niya na hindi sila magiging pabigat sa kanya. Hindi nag-atubiling purihin ni Lu Fan ang lahat. Nakitaan niya sila ng pambihirang kakayahan dahil sa level 30 pa lamang ay kaya na nilang pabagsakin ang isang elite monster. Labis pa siyang humanga dahil nagawa nilang hindi makatanggap ng kahit isang tama mula sa level 65 na kalaban. Napagtanto niya na kung nasa Dragon Capital Academy ang mga ito ay tiyak na kabilang sila sa mga top ranker. Biglang kumaibat ang mata ni Lu Fan. Kumilos ang kanyang instinct bago pa siya makapag-isip ng mahaba. Agad niyang hinugot ang sandata at pinakawalan ang Nether Serpent Arrow sa lupa. Mabilis niyang napuna ang nakaabang na panganib. Nagulat si Xian nang makita ang biglaang pagseryoso ni Lu Fan. Hindi pa man siya lubusang nakakakilos ay naipakawala na ni Lu Fan ang mga palasong kusang humahanap ng target. Tinamaan ng mga palaso ang mga nakatagong guardian na kanina pa nagkukubli sa dilim. Napatanga sa gulat sina Ging at Honey. Sa loob lamang ng isang kisap mata ay napatay ni Lu Fan ang 8 elite monster. Lalong naging malinaw sa kanila ang totoong layo ng agwat sa pagitan nila at ni Lu Fan. Matapos yun ay pinunasan ni Lu Fan ang kanyang mga kamay nang parang walang nangyari. Taglay ng kanyang tinig ang init at katatagan habang ipinapahiwatig na hindi niya hahayaang may makasakit sa kanyang mahahalagang kaibigan. Nang marinig yun ni Xian at Chinchu ay pareho silang nakadama ng hiya. Napagtanto nilang nagmukha silang mayabang dahil sa ipinakita nilang pagmamataas kanina. Biglang may naalala si Hank na mahalagang bagay. Naalala niya ang tungkol sa mga dragon ni Lu Fan. Naunawaan niyang mas mapapabilis ang pag-level nila kung palalayain ni Lu Fan ang mga yon. Napabalik sa usapan si Lu Fan at napakamot siya sa pisngi ng medyo alanganin. Ipinahiwatig niya na kamakailan lamang ay nakakuha siya ng bagong dragon. Inamin din niya na medyo marahas ang ugali ng bagong alaga niyang iyon. Sa isang iglap ay napalitan ng kaba ang kumpiyansa ng grupo. Lumaki ang mga mata ni Chinchu sa gulat. Naunawaan niyang 6 na dragon na ang mayroon si Lu Fan. Dumagdag si Jingying sa pananabik ng lahat. Naniwala siyang habang naroon si Lu Fan ay wala silang dapat ikatakot. Lalo silang naging sabik na makita ang bagong dragon. Naisip ni Xian kung anong uri kaya ng nilalang ang ipapakita ni Lu Fan. Ramdam niya ang pananabik sa pag-asang isa yung maalamat ngunit kaibig-ibig na dragon. Nang makita ni Lu Fan ang nag-aapoy nilang kuryosidad ay napabuntong hininga siya. Nagpasya siyang ipatawag ang dragon ngunit naghanda siya sa posibilidad na sirain nito ang paligid. Sa mismong sandaling sinimulan niya ang summon ay agad na nagdilim ang kalangitan. Humagupit ang mararahas na kidlat mula sa ulap at paulit-ulit na tumama sa lupa. Nilamon ng takot at paghanga ang buong grupo. Napasinghap si Shawan habang tinatakpan ang kanyang mga mata. Naisip niya na tila bawat summon ni Lu Fan ay kailangang may kasamang lindol sa tindi ng dating. Naramdaman niya ang sobrang presensya ng bagong nilalang. Nadama rin ni Jingying ang napakalakas na mana. Halos hindi siya makahinga dahil sa siksik na enerhiyang mahika sa paligid.
Samantala ay napahawak na lamang sa sentido si Lu Fan. Naisip niya na tila imposibleng maging low-key kahit minsan lang. Nang tuluyang magpakita si Apo ay agad itong umungal ng ubod lakas. Yumanig ang kalangitan sa tindi ng kanyang roar. Kasabay niyon ay na-activate ang skill na Thunderous Bellow. Bumiyak ang himpapawid sa nakakabinging ugong. Bumagsak ang isang bolt of judgment at lumikha ng isang magulong lightning storm. Nabalaho ang mga kaaway sa loob ng Unos at naparalisa sila dahil sa tinding boltahe. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.